Okay, papasok na po tayo ng Basico area mga kabiyahero. Matatagpuan po itong pasukan nito dito po sa pakalampas po ng bakod ng Intramuros. So ito po yung karugtong ng video natin na ipinakita sa inyo noong pong tayo pumick up ng pasahero doon po sa gawin ng BGC sa Taguig City. So ang dahilan po kaya tayo nagpunta rito magkakaroon nga po ng community service ito pong ating mga pasahero. Bali 4 na coaster po kami na nagpunta rito dahil yung pong mga bus kung yung po ang gagamitin ay napakasikip po ng area na ito at napakababa po ng mga kable ng kuryente, kung kaya't coaster lang po yung kanilang narentahan sa amin. So tara, pasok po tayo. Mabuti na lang po na medyo maaga po yung ating pagpasok sa lugar na ito. Pero kahit maaga pa lang ay makikita po natin na nakahambalang na po sa mga gilid yung mga container vans at mga trucks na naghihintay po ng kanilang oras para magbaba at pumick up po ng kanilang mga kargamento dito po sa loob ng Basico. Marami po kasing mga container terminal at mga warehouses sa loob po ng lugar na ito mga kabiyahero. Ayan, kakana na po tayo. So, pag nasabing Basico, ang dating po sa karamihan, napaka-common na ito po yung mga community na sabi nila nung araw, squatter, pero nagtanong-tanong po tayo na kung ano ba yung estado ng loob. Kasi medyo masikip nga po. Sabi naman po ng ating mga pasahero, nag-ocular daw po sila, ay maayos naman na po yung mga daanan at yung mga bahay po ng mga tao rito ay medyo inaayos na rin po, sinasaayos na po, kung kaya't wala daw naman pong problema basta't hindi ganong kalakihan yung sasakyang dadalahin. So kung mapapansin po ninyo sa area po na ito, pabilisan po ng mata. Dahil yung galawan po ng iba't ibang uri ng sasakyan dito sa loob, kanya-kanya, bigla ka na lang sisingitan o biglang may tatawid mga kabiyahero.
tubig po ng kalsada, bagamat malapit po ito dito sa tabing dagat, madaling patalunin yung tubig. Pero nung makita na po natin yung mismong gilid po ng dagat, masasabi po natin na talaga palang kahit napakarami nating drainage, hindi po uubra kapag malakas po ang ulan. Dahil nakita po natin na yung tubig dagat mismo ay halos kapantay po nitong level ng kanilang mga kalsada. Kung kaya't doon po sa dulo ay atin pong nakita na tuloy-tuloy po yung construction sa paggagawa po ng mas mataas po na breakwater para maiwasan po na pumasok yung tubig dagat patungo dito sa kabahayan. So, kung hindi lang po natin pupolitikahin ang issue ditong tungkol sa mga pagbaha, ano pa po bang solusyon ang magagawa ng gobyerno kung yung tubig na dapat pagtapunan ng tubig baha ay kapantay halos nitong ating kalupaan, mga kabiyahero? Kung kayo po'y pamilyar sa lugar na ito at makikita po ninyo, yun po yung sitwasyon. Kung kaya't kahit may mga floodways po tayo, kapag nagkataon pong ang malakas na pag-ulan ay na-timing sa high tide, ay wala pong kwenta, wala pong mangyayari sa ating mga drainage kahit gawin pa itong napakalalaki. Okay, hanggang dito na lang po yung maaaring marating ng ating mga sasakyan. Nauna na po yung dalawang coaster sa atin. At ito na rin po yung ating magiging drop-off points. At dito na po bababa yung ating mga pasahero. Maglalakad pa po sila ng ilang metro bago po sila makababa doon sa lugar na kanila pong lilinisin, mga kabiyahero. So magtatambay na po tayo dito hanggang sa sila po'y muling bumalik para atin pong ibalik doon sa kanilang lugar na pinanggalingan, sa kanila pong opisina sa BGC. Yung pong kabila na ating natatanaw, yan po yung International Container Terminal at yan din po yung tinatawag na parola, mga kabiyahero. So ito po yung mga kinoconstruct na pangharang po sa tubig dahil yung nga pong mga basa na kalsada na ating pong nakdaanan kanina, yung po'y galing mismo dito sa tubig dagat. Pumapasok po siya kahit payapa po yung panahon. Ayan, napakababa po nung bahagi ng lupa na ito, kung kaya't halos kapantay po nitong ating tubig dagat.